Hello mga kabayan, this is Lee Simon and reaction time. I am not really sure kung napanood yun na tong video na to from Rafi Tulfo that was just uploaded recently. It's all about yung 5 kababayan natin from UAE na na-deport recently. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood, the situation was, I think lahat sila, most of them, maka-cancel na or na-cancel na yung visa since February of 2025. So what exactly happened to them based on their story, after the expiration of the visa, nag-antay sila ng someone na makapagbigay sa kanila ng visa. Like naghanap sila ng employer, nagtrabaho rin sila while expired yung visa nila. And then, nahuli sila ng authorities, nakulong sila for 20 days and then na-deport, and now nakirapi Tulfo para magsabi ng hinanaing nila about sa ginawa sa kanila and trauma na na-receive nila kasi hindi daw sila nakakuha ng tulong from the Philippine Embassy. So, unang-una, I'd like to send my sympathy to them. Like, it's not good. Alam kong napakahirap na sitwasyon na yan because I've been there. Okay, I was in that situation. Maraming pinagkaiba and I'll discuss it to you in a while, but napakahirap malpunta sa sitwasyon, especially kung first time mo makulong. Okay, here's my thought, and umpisahan ko sa sitwasyon kasi I'm 100% sure marami sa ating mga kababayan ngayon ang nakaka-experience ng ganyang sitwasyon na expired yung visa, nagstay sila kasi feeling nila makakakuha sila ng employer. Unfortunately, hindi, at nakulong sila at na-deport. And it's not just happening here only in UAE, but it's happening all over GCC. Okay guys, don't get me wrong, okay? Alam natin na malinis ang intensyon nila because they just want to work. The problem is, hindi pa rin natin maintindihan na ang bansang UAE at mga bansa sa GCC is sobrang stricto when it comes to visa policy. Ilang beses ko na rin yan inulit sa live ko before na kapag expired na ang visa ninyo, make sure na meron kayong pera para magpalit ng visa from employment or canceled visa to at least tourist visa. Na hindi ko alam kung bakit ang tigas-tigas ng ulo natin when it comes to visa policy ng bansang UAE, na kahit gaano kakabuting tao, kahit banal ka, kahit perfecto ka, okay, basta luwabag ka sa batas ng visa process at nahuli ka ng mga authorities, i-deport ka. And kapag nahuli kayo, gobyerno pa ang sisisihin nyo. Okay, gets ko naman talaga na gusto nyo magstay kasi mayroon kayo binubuhay na pamilya sa Pilipinas. Meron din ako, meron tayo lahat. Every single one of us, meron binubuhay na pamilya sa Pilipinas. May iba pa nga doon, nagbubuhay ng mga lalaki dito sa UAE, di ba? So, ay naiintindihan ko yung gets ko yung na gusto nyo magstay. Pero, akibat no pagsastay niyan is you have to make sure na hindi kayo lumalabag sa batas ng UAE when it comes to visa policy. Ngayon, kung napapanood mo to at ikaw ay pareho ng sitwasyon ng mga na-deport recently, friend, mga mems, ayusin nyo na yung visa ninyo, okay? Habang hindi pa kayo nahuhuli. Kasi kapag nahuli kayo, trust me, ikukulong kayo at pag wala kayong pambayad ng penalties, ikukulong kayo for several days until i-deport kayo. At huwag niyong intayin na mangyari yun kasi 100% sure sa sobrang strict nila when it comes to visa policy after the amnesty, mabablock kayo dito sa UAE. Huwag niyong sayangin. Okay, huwag niyong sayangin yung opportunity na umuwi kayo ng maayos yung mga visa ninyo or maayos yung sitwasyon nyo ng paglabas sa bansang to. Okay? Cheers!